Presidio, Hokan, Barangay, Sulit. Sma. Street Mass. Tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, para puntahan natin ang mga sulok-sulok. Tayo ay makapagdasal, ay higit sa lahat para patuloy natin maniyan at natin ito rin yung panahon na tayo ay mag-aalay kapwa, yung ating panalangin, na tayo ay magdasal ng istasyon ng krus, bahagi yun na kung saan ay mapaglalay-nilayan natin yung mga istasyon ng krus na hahantong sa atin sa pakikiisa natin kay Kristong muling nabuhay, bilang paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Ebanghelyo ng ating napakinggan ngayon ay tayo na aninyahan ng buong pero lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Anong sabi nga ho? One time ay isang protestante na nagsabi sa Father, bawal yung sabihin, tawagin na Father, bawal yan sa banal na kasulatan. Tama nga naman, nakalagay doon. Huwag mong tawagin Ama ang sino mang nasa lupa. Sabi ko naman sa kanya, anong tawag mo sa asawa ng nanay mo? Yung saan ka nang galing? Ama din. Father, Daddy. Iba't ibang tawag din. Ganun din. Pino na kung saan ay makita natin. Pero sana makita natin na kaya ipinagbabawal na tawagin Ama. Kung maaari ay huwag magpatawag ng Ama ay sa konteksto ng alin. Pakitang tao. Pakitang tao. Kung tusin mo eskwelahan na pinapasukan mo, guro din. Ibig sabihin, huwag kang umasta na alam mo ang bagay. Kaya din, yun kasi ay kung tawagin natin para sa mga Hudyo, yun ay autoridad na makita ho natin very strong sa mga Hudyo, yung autoridad ng Ama. Bahagi ho na makita ho natin. Pero ibig sabihin, kapag ikaw sa iyong mga anak, may autoridad ka. Bahagi ho. Pero iba, kahit na sabihin natin na hindi naman siya yung tatay, ay parang gusto na alin. Ikaw ay hawakan sa liig na siya yung bahalang mag-control sa iyo, sa iyong pagkilos sa mundong ginagalawan natin. Yun ang ibig sabihin, nasa konteksto ng alin, pakitang tao lamang. Bahagi rin dito yung alin, yung panalangin. Hindi naman ang masamang manalangin. Kaya lang, sabi nga ho natin, ay hindi pakitang tao lamang. Masama bang ipakita sa tao? Hindi ho. Hindi ka na ba pwede magdasal kapag nakikita ng tao? Pwede kang magdasal kahit na nakikita ng tao. Hindi naman sinabi ni Jesus na huwag kang magpakita na
ikay nagdarasal, nagkakawang gawa, nagtuturo sa harapan ng tao. Pero anong ibig sabihin? No, huwag lang pakitang tao. Kasi ganun eh. No? Masipag. Masipag kapag may nakakakita. Pero kapag wala nang nakakakita, tamad na. No? Hindi na kumikilos. Bahagi yun. No? Pagkakataon, kuminsan na namamalaya natin yan sa gawain ng mga magulang. No? Kuminsan may mga anak na alin. Kahit hindi nakikita, nagkatrabaho. Pero mayroong iba na alin, nagkatrabaho lamang kapag may nakatingin. Bahagi ho, kinakailangan mong i-monitor mo para kumilos. Yun ang pinagbabawal ni Jesus. Bakit? Kasi kapag tayo kumikilos, nagdarasal, nagtuturo, gumagabay, bahagi ho, nagkakawang gawa, gawa lamang ng pakitang tao, ay alin yun? Ang pagkilos natin ay rin nakabase. Hindi natin naiintindihan kung bakit natin ginagawa yung bagay na ito. Na kaya natin ginagawa ito sapagkat tayo naniniwala na ito ay mabuti. Ito ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Lalong-lalo na, sabi nga natin, kapag walang nakakakita. Pero mabuti pa rin yan kahit na nakikita ng iba. Kaya lang, hindi mo lang gagawin kapag may nakakakita. Bahagi yung kuminsan na kung saan ay malaki yung tukso na kumikilos lamang tayo gawa ng mayroong nakakakita. Kasi kuminsan ang mundong ginagalawan natin rin, parang may point system. May ginagamit nakakita ng tao, yung naging pamantayan ng pagkilos. Pero later on, makikita natin yung tunay na pagkilos ay alin. Yung mga taong kahit walang nakakakita. Bahagi ho. Kuminsan, yung mga taong gumagawa na hindi nakakakita, alin yun? Kuminsan yung gumagawa ng masama. No? Ayaw natin makita na gumagawa tayo ng masama. Pero dapat, ganun din. Kahit na gumawa tayo ng mabuti. Bahagi ho na isa katuparan natin. Bakit? Kasi yung pagkilos natin ay alin, maliwanag na alin. Kaya mo gagawin yun kasi mabuti. Kasi kapag ang pamantayan mo ay pakitang tao lamang, kapag wala nang nakatingin, hindi mo nagagawin. Kasi wala nang kakakita eh. Score para sa iyo ay hindi natin naalala na alin. Ay Diyos, at higit sa lahat, yung integridad natin. Sinasanay natin yung ating sarili. Sinasanay rin natin yung ating sarili. Alin, na gawin natin yung mga bagay na ito kasi ito ay mabuti. May nakakakita man o wala. Sabi nga ho, na yung kanting pala ay higit na doon nakabase sa palakpak ng tao. Kasi kapag tayo ay pinalakpakan na ng tao, anong sabi nga ho ni Jesus? Tinanggap mo na ang iyong gantimpala. Tinanggap mo na yung iyong gantimpala. Kasi bakit? Kasi napalakpakan ka ng tao. E paano yung hindi ka napalakpakan ng tao?
Kung minsan, bahagi o yun, medyo mahirap yun kasi hinahanap din ho natin yung tinatawag natin self-worth. Anong kahulugan ng buhay ko? Kung minsan mahirap yun baka akala natin dahil sa hindi natin walang pumapalakpak sa atin, ay baka isipin natin na baka hindi mabuti yung ginagawa ko kasi walang pumupuri Pero kung alam natin talaga na yung ginagawa natin ay mabuti, ay bahagi yun, doon makikita natin yung katatagan ng ating pagkilos. At yung kahulugan na ito ay pwede natin ipagpatuloy at hindi ito mapapatigil anuman ang mangyari. Sapagkat maliwanag sa atin na hindi lamang ito nakabase sa palakpak, sa pagkilala o nakikita ng ibang tao. Bahagi o yun na kung saan ay makita o natin pagkakataon na kinakailangan din tayo na saan ay tayo na gumagawa lamang ng pakitang tao ay bababaw yung pagkaunawa natin sa pagtugon natin sa panawagan ng ating Diyos. Medyo may kahirapan, medyo may kahirapan yung hamon na pinapahayag ni Jesus. Pero dito makikita natin pagkilos mo ay hindi galing sa tao. Ano yung pagkilos mo? Galing sa Diyos yan. Kasi hindi mo binabasihan yung pagtingin ng tao. Nakikita ka man o hindi ng tao. Ang basihan may sapagkat naniniwala ka na ito ay mabuti at ito yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. Makita man o hindi ng tao. So, dito maging maliwanag natin, yung pagtugon mo, as long as ito yung mabuti, baka kasi akala natin, yung tinatawag natin apparent good lang, ito hindi ito question kung mabuti o masama. Ito ay mabuti. Ang pinag-uusapan natin dito yung pakitang tao. So idulangin natin sa harapan ng pong may kapal. Idulangin natin sa harapan ng pong may kapal. Sapagkat bahagi ho, sabi ko nga, isa ho sa biyaya ng mga matatanda ay yung kumilatis. Kung ito baga ay tunay o scammer. Kasi kalimitan ng mga scammer yan, pakitang tao lang yan ay bahagi ho yun. Patuloy na kumilatis at magturo na lalong-lalo na sa susunod na henerasyon yung higit sa nakikita ng tao.